Magandang araw. Gagawa na naman ako ng video. Ito about to sa mga treatment ng babae base sa looks. 'Di ba, nasabi ko na 'yan, pagka normie ka or below average ka, mangyayari niyan is silbidor ka or beta box. Yan lang naman 'yan. Wala namang masama yan kasi depende yan sa priority mo. Kung gusto mo na magkaroon ng karelasyon tapos normie ka or pangit ka, dun lang talaga yung ano mo, hindi ka magiging dominante. Pwede ka siguro maging dominante kung yung kapartner mo is namag mo. Ibig sabihin, mas pangit pa sa'yo or mahirap, super hirap. As in, sa'yo talaga aasa lahat. Tapos, below pa sa looks. So, yun na lang talaga mapapala mo. Di magiging chad ka nun sa normie. Di ba? May treatment kasi base yan sa itsura talaga eh. Kaya yung iba kasi mga red pillar tsaka mga ibang lalaki dito. Kasi feeling nila unfair yung ganun. Hindi nila magets kasi. Kasi 'di ba ang relasyon yan, um, kung anong willing mong ibigay, tsaka ang willing mong isacrifice, yun lang naman. Kasi ang relasyon, transaction talaga yan eh. Ang meron lang talagang isang side ang lamang, which is yun yung babae talagang pinakalamang. Kasi nga, sinasabi ko naman yan dahil sila ang picker, sila namimili ng lalaki na gusto nila. Siyempre, ikaw ba kung mamimili ka, yung talo ka. Siyempre, kung saan ka lamang. Yun yung hypergamy na sinasabi ko. Kaya, lahat ng napili ng babae is sila lamang. O sure, meron mga iba dyan na isolated cases, pero hindi mo alam yung nangyayari sa bahay noon. Kasi kung picker ka, alangan naman magpalugi ka, di ba? Yun yung common sense kasi. So, ganito lang yan, yung normie, below average. Wala namang masama kung mag-provide ka, kung may pera ka. Kung ayaw mo naman mag-provide, ayaw mo gumasta, ano, marami namang ibang lalaki na willing dyan. So, hindi ka talaga kawalan. Lalaki hindi talaga kawalan. Kasi, merong ibang lalaki na willing gawin yon para lang makarelasyon yung babae na trip mo. So, kaya yung mga migto, actually wala talagang lalaking migto. Kahit ako sasabihin ko, hindi, hindi rin ako migto eh. Kasi hanggat maaari, yung ibang nagse-self-improve, para for validation pa rin yan kahit papaano eh. Kung hindi man sa relasyon, at least sa relasyon sa trabaho, sa business, mga ganyan. So, hindi ka talaga makakawala dito sa Blackpill kasi sakop na ito buong hindi lang naman sa dating and relationship. Pati yung pang-araw-araw na pamumuhay mo eh. So, yun nga, pag nakikipagrelasyon ka sa babae, lagi silang lamang talaga. So, nasa sayo na lang yan kung ano yung willing mong advantage mo, tsaka willing mo i-sacrifice, tsaka willing mo ibigay. Yun lang naman yun. Kasi kung ayaw mo, kuwari, reklamador ka, kagaya ng mga red pillar, gusto ko ganito, pinagsisilbihan ako. Ganyan. Magsisilbi lang naman talaga yung mga babae kung genuinely na desire ka nila eh. Kung talagang attracted talaga siya sa'yo, which is base sa looks mo. So kung hindi siya napopogiin sa'yo, tapos hindi siya naglalas sa'yo, hindi ka niya pagsisilbihan. Sure, masaya siya dahil sa nasa na-provide niya, nirerespeto ka niya, give and take kayo, hati kayo ng nangyayari pa rin yan, yung hati. Pwede nyo rin kasi pag-usapan yan eh. Pero yun nga, ang sinasabi dito is alam mo yung sitwasyon mo na pag huminto ka sa kaka-provide, huminto ka sa serbisyo mo, sa normito tsaka below pag huminto ka, expect mo na iaalis yung babae, iiwan ka talaga. Hindi ka gaya nung pogi, walang ka ng trabaho dyan, or na nagkasakit ka, willing din sila mag-step up para tulungan ka kahit papaano. Kasi nga, kuwari, lalo na pag kinuha mo na yung oras niya, kuwari, chad ka, tapos na ipagrelasyon ka sa normie, malamang sasambahin ka ng normie na yon. Tapos, kinuha mo yung oras niya from 20 years old hanggang 35 o nagsama kayo.
Siyempre mapapaisip siya, wala na rin siyang option gaano nun eh. Alangan namang hiwalayan ka niya. Hindi naman bobo yung mga babae. Kasi yung mga babae is nagma-monkey branch yan eh. Hindi yan kakawala sa present na relasyon hanggat wala silang backup. 'Di ba, nabanggit ko na yan, parang nag-a-apply ng trabaho. Ikaw ba magre-resign ka sa trabaho mo kung wala kang backup? Oh, 'di ba yun, ganun din yung sitwasyon ng babae. Hindi sila aalis sa current na relasyon kung hindi sila sureball sa ipapalit nila. Oo, kung hindi sila sureball doon sa ipapalit nila. So, yun, dun ka lang makakalamang. Kaya ganito strategy ng mga Chad eh. Yung tatay ko, siguro heteronormy siya. Hindi siya Chad eh, kasi hindi talaga ako napopogian. Pero ginawa kasi ng tatay ko, napakatalino talaga eh. Kasi nga, di ba siya lang nagpo-provide talaga. Ganito ginawa niya. Hindi niya talaga pinagtrabaho yung ano, yung lahat ng babae, hindi niya pinagtrabaho. As in lahat umaasa sa kanya. Para talagang walang kawala. Eh ngayon, nagtatrabaho na babae. Tapos may mga simp pa, yung willing na, kuwari, hindi man sila magtrabaho, merong lalaki na willing talaga na mag-provide sa kanila. So, ngayon kasi social media age, mabilis na makahit yung babae. Marami silang ini-entertain eh. Kaya yung tradition talaga, base lang talaga sa survival yan. Kahit anong lalim ng isip ko, actually hindi ko na nga nilalalim man mag-isip eh. Kasi dahil nga black pill na ako, madali ko na lang makita yung mga ganyan eh, yung mga senaryo na ano, obvious naman na yung traditional role na yan is base lang talaga sa survival tsaka procreation. Nagiging submissive tsaka yung mga babae para mabuhay sila. Dahil wala naman silang trabaho dati, walang opportunity. Meaning na opportunity, equal opportunity ah. Yung hindi lang sila tatanggap ng labada. Kasi dati mga babae, yun lang naman trabaho nila, tumanggap ng labada, maging kahera, tapos maging prosti. Eh ngayon, pwede na silang abogado, dentista, kung ano-ano pang mga professional field. May pulis na nga eh. Meron pang basurero, basurera, meron pang tricycle driver na ano eh, babae. Ilang beses na ako nakakita niyan, 3 sa Mandaluyong. Meron pa nagdadrive ng jeep. Totoo yan, sinasabi ko sa inyo, totoo yan. Kaya nga ngayon, wala na, hindi nyo na pwedeng panakot yan na, oh, tangina, kakat ko na to, hindi na ako magpro-provide, sige ka, ganyan. Yung pagka yung mga ganun, kung nanonood kayo ng tulpo, pag ginagawa ng lalaki yun, nirereklamo sila agad. Kasi nga, yun, isa pa yan, yung gobyerno, tutulungan din sila. So, wala na talaga eh. At ito lang kasing black pill, iba kasing mga lalaki is delusional eh. Hindi ka talaga makakalamang sa babae kahit na chad ka pa. Kuwari, chad ka. Kuwari, chad ka, di ba? Nag-anak ka dyan. Pwede ka nila isumbong sa, ano, sa tulpo, ganyan. Hindi ka na makakalamang, tas pipilitin ka magsustento. Kung hindi ka magsusustento, kulong ka. O, bahala. Kahit na chad ka pa, kaya nga sa West, dito sa bansa na to, ano, yung mga lalaki dito nagkakapote. Hindi sila basta-basta ura-urada na mag-aanak. Hindi kagaya dyan sa Pilipinas. Sure, sa Pilipinas may makakawala pa rin kasi nga sa halo effect ng Chad. Kasi nga 'di ba yung babae willing na magpaanak do sa Chad, pero kahit magsuporta lang yung yung lalaki ng kuwari, hindi naman every month, basta pasulput-sulput lang, pumapayag yung babae nun. Kasi nga, ano eh, genuine yung desire eh. Kasi meron akong kapitbahay na ganun eh. Parang once every 2 months or 3 months lang dumadalaw yung lalaki na ano, na yun, yung nakabuntis dun sa babae na yun. Pero, hindi galit yung babae. Kasi, yun lang pagkakaiba eh. Sa bagay, hindi naman pipiliin ng babae yun kung hindi siya may advantage eh. Kaya yung ibang mga lalaki na ano, normie tsaka below sa looks, parang inis na inis sila. Gusto nila na sila ilibre. Alam mo yung mga nagsasabi na gusto ilibre, yan yung mga ano eh, mga below sa status eh.
Ibig sabihin, yan yung mga below minimum pa. Yung mga inis na inis. Kasi wala nga silang pera kaya sila naiinis talaga sa sitwasyon nila. Tsaka hindi talaga sila pipiliin ng babae kasi normie. Kuwari, ikaw normie, tas magdidikta ka na, ilibre ka, unang date, mga ganyan, or succeeding date, tapos ilibre ka. Nako, hindi ka kawalan. Sabi sa'yo maraming simp tsaka beta orbiter. Maraming willing na mag-step up at ilibre yung babae na gusto mo. So yung gusto mo, ayaw mo ano yan. Ito nga itong girlfriend ko, tinanong ko na to eh. Ang strategy lang talaga is blue pill. Blue pill lang. Kahit yung Chad, blue pill pa rin strategy. Yung kwento ko sa inyo na ano, na minimum investment, blue pill pa rin yan, pero gagawin mo minimum investment tsaka minimum effort. Minimum ha, minimum, wag kang tanga. Sinasabi ko minimum, hindi yung malilibre ka sa ano, Wolfgang, yung mga ganyan, mamahalin, isang libo, tas bigay-bigay. Ang sinasabi ko, minimum effort, minimum investment gagawin mo kasi nga para naman mapili ka, kunwari, pareho kayong normie. Oh, ikaw gusto mo magpalibre sa babae. Putya, hindi ka kawalan. Doon siya sa isang ano, ini-entertain niya, no? 'Di ba sinabi ko nga, lima kayo. Lima kayo na ano. So, yung ibang kasing normie tsaka below average, naiinis sa sitwasyon nila na ganun. Yun naman talaga ang strategy, Beta Box or Alpha Fox lang naman talaga. Blue pill strategy. Kahit nga yung Alpha Fox blue pill strategy pa rin yan eh. Kasi sila pa rin nag-a-approach, nagme-message, ganyan. Sure, babae magme-message ng una sa kanila dahil pogi sila. Pero, ang the next nun, sa'yo na. Sa'yo na yung ano, kung mag-ano ka. Tsaka yung pupuntahan. Dito sa West, ginagawa ng babae yun kasi super independent talaga ng babae. Pero diyan sa Pilipinas, parang yung pupuntahan ka ng babae, pag e-effortan ka, naku, mas malala Pilipina, hindi naman ganun Pilipina eh. Ako nga naranasan ko lang, ilibre lang ng pagkain, tsaka yung pupuntahan ako sa bahay na ano, naranasan ko yun, pero sub 5 yung girlfriend ko, sub 5 kaya ganun. Siya pumunta. So, yun yung sinasabi ko kung ano yung willing mo i-risk. Tsaka ano, willing kang ibigay na ano. Kung hindi ka willing magbigay, o di wag ka makipagrelasyon. Wala namang pumipilit sa'yo eh. Marami namang ibang beta orbiter dyan eh. Tsaka mga ano eh. Minsan nga iniisip ko, paubaya na nga lang natin to sa mga Chad. Hayaan na lang natin sila magdomina. Total, ganun din naman, mag-e-effort ka. Yung chat, nakukuha lang naman nila yan ng ano, konting message lang. Tapos, pinapapunta na nila yung babae dun sa bahay nila. O, Andrea Brillantes, pupunta sa condo ni Richie Rivero. Oo, yung babae ni Daniel Padilla, pupunta sa ano. Naranasan ko rin yan. Yung ka-FWB ko, pupunta dito. Hindi ko sinasabing Chad ako ha. Namag ko lang talaga yung mga Pilipino dito dahil marami talaga attractive na Pilipino dito sa abroad. Sinasabi ko sa inyo, kaya kahit ganito itsura ko, kung below average man ako sa paningin nyo, may namamag pa rin ako, promise. Kaya yun yung sinasabi ko, maging lang talaga yan eh. Hindi mo naman ibig sabihin, hindi mo turn. Yung wala ka dun sa right time na yun na senaryo at dun sa lugar na yon, hindi ikaw yung pinaka-pogi. Sorry, ganun lang talaga eh. Kaya nga sinasabi ko, nakafocus to base sa looks para alam mo talaga yung ano mo, sitwasyon mo, tsaka mangyayari. Oh, 'di ba? Sinabi ko naman dito sa inyo, minimal effort, minimal investment. Oh, yun lang naman eh kasi kahit anong bigay mo diyan sa ano ng Lamborghini, magbigay ka pa ng iPhone diyan, kung hindi ka talaga trip, no, hindi ka talaga trip. Hmm. Pero yung mga babae, dahil nga 70% normie, oh, sila-sila lang din nag-aano. So, maraming mga normie din naman na lalaki. Oh, tinanong ko na rin girlfriend ko yan, bakit nagkaka-girlfriend yung mga katrabaho ng girlfriend ko? Kasi sila, nanliligaw sila. Ah, So, tutuusin, tayo kasi mga black pill, ayaw natin yung ganyan eh, mga nanliligaw, di ba? Ako rin naman, ayaw ko rin talaga ng ganyan. Pero,
pag trip ka ng babae, kasi 5 kayo ini-entertain yan eh. So, magde-date kayo niyan ng ano. So, pag nagpalibre ka, pwede naman yung magmaang-maangang ka, ilibre mo na lang sa mga mumurahin, ganon. At least kung mag-offer yung babae, pwede mong tanggapin. Pero yung ikaw magpapalibre na ano, hindi ka talaga maglalabas kasi wala kang assurance na bibigyan ka ng sex. Eh putya, wala talaga magkakagusto sa'yo. Kaya tama lang yung babae na hindi ka piliin. Kasi nga, wala, below ka talaga, rock bottom ka. Yun lang talaga yung katotohanan. Pag normie ka talaga, gagastos ka talaga, promise. Gagastos ka talaga. Eh, para masulit mo yung gastos mo, di ba? Minimal effort, minimal investment. Oh, di pag nag-check-in kayo sa 3 hours, di putukan mo ng 3 hours din, sulitin mo yung binayad mo. Yun lang naman yun eh. Babawi ka na lang sa ibang ano, sa ibang paraan. Hindi yung puro reklamo ko, tangina naglabas ako ng pera, ganito, naubos yung ano. Kaya nga ako, yung mga naging exes ko, sinusulit ko talaga sila kasi alam ko na wala talagang panghabang buhay eh. Lahat may katapusan. Kaya pag chinek-in ko sila, ginagawa ko, sinusulit ko talaga. Sa 3 hours, minsan nga, tinatatlong beses ko eh. Tapos ngayon kasi medyo matanda na ako. So sa 9 hours to 10 hours, tatlo na lang kaya ko. Pero dati, kaya ko yan ng 3 oras, tatlo. Nakakatatlo ko. So yun yung sinasabi ko, minimal effort, minimal investment. So, gagastos ka pa rin, pero susulitin mo yung ginastos mo. Yun yung matalino. Wag yung puro kayo reklamo. Tapos sabay, talagang hindi kayo magugustuhan. Pero, normie kasi talaga eh. Dapat, gagastos ka talaga eh. Kahit anong isip ko nandito ah. Binabalik-baliktad ko man yung mga senaryo, mga dapat mangyari. Wala eh. Normie ka eh. Yun talaga yung kapalaran mo, normie ka eh. Kasalanan mo yan. Kaya nga may kasabihan, kasalanan maging pangit. Eh ngayon, kasalanan maging normie tsaka pangit. So, kasi kung ayaw mo maggumastos, maraming willing dyan magano. Kasi nga normie, ano bang treatment sa normie? Normal. O, respect. Nire-respeto pa rin normie. Wag kayong maniwala na hindi nire-respeto yung normie. Nire-respeto pa rin yan dahil normie. Pero, hindi yung ganun yung desire. Hindi ka kawalan. Ibig sabihin, maraming normie dyan na willing mag-step up. Kaya nga sabi, ang daming mga simp, di ba? Oh. So, imbis na magreklamo ka na ayaw mo ng ganong sitwasyon, huwag ka na lang makipagrelasyon kasi hindi ka naman talaga kawalan. Kaya hindi ako naniniwala sa MGTOW kasi yung MGTOW, parang men sent their own way yan eh. Kasi kung hindi man, kaya nga sinabi ko na yan dun sa ano eh, example ko. Ano pagkakaiba ng MGTOW sa incel? Incel, nagtatry pero wala talagang magkagusto sa kanila, tsaka walang gusto makipag-sex sa kanila. Talagang repulsive. Yung MGTOW naman, ayaw mag-try, ayaw ng dating relationship, wala. So, eto napakasimple. Anong pagkaiba ng MGTOW sa incel? Wala. Oh, yung Chad, ano yung strategy ng Chad? Blue pill. Sila nagme-message. Ang dami mini-message ng Chad, promise. Kasi, sa lima kayong ine-entertain na Chad, di ba sinabi ko na yan sa inyo? Kasi tinanong ko na yung ka-FWB ko, yung girlfriend ko, ilan kami? 5. 5. Pareho silang sagot, 5. O biruin mo, ibig sabihin, 5 kayong may itsura na pasado sa threshold niya, tsaka sa willing niyang isettle. O, yun lang yun, na ano, na ganun talaga sasapitin mo, competition talaga bawat sa ano. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong magalit sa game dahil kung ayaw nyo nung game, which is rig naman talaga, huwag na kayo makipagrelasyon or huwag na kayo mag-hit ng babae. Mag-focus na lang kayo sa sarili nyo talaga. Tapos, kasi paubayan na natin sa mga pogi yan. Kasi sila naman ang nagdodomina naman eh.
Di hayaan na lang natin na ano, maging observer na lang tayo sa nangyayari. At least may peace of mind ka pa. Tsaka sa una lang naman yan, pag naging kasing edad ko kayo, mga magle-late 30s na. Siyempre yung hormone mo dyan, kahit anong exercise mo dyan, yung testosterone mo, hindi na siya ganun kasing taas nung 20 ka pa. So, kahit anong testosterone replacement mo yan. Tsaka yun pala, yung TRT, testosterone replacement. Hindi ako sang-ayon dyan kasi sa sobrang taas ng ini-inject sa'yo or nire-replace, hindi siya natural eh. So, may effect yan sa heart. Parang may nagkaka-heart attack, ischemia, dahil sa testosterone replacement. So, mas maganda pa rin natural lang talaga. Magbuhat na lang kayo at saka exercise. So, yun nga, normie, below average, hindi kayo kawalan kung ayaw nyo ayaw nyo ng ganon. Pero yung sinasabi ko sa inyo, minimal investment, tsaka minimal effort. So, kung naging kayo ng babae dahil gumastos ka, sulitin mo na. Sinasabi ko sa inyo, sulitin mo na. Kasi yun lang naman mapapakinabangan mo sa kanya eh. Tsaka yung yung konting companionship, yun lang naman talaga eh. O kung gusto mo talaga ng transaction na transaction, mag-prosti ka. Kung condom ka nga lang, dalawahin mo pa. Baka magkasakit ka. So, paano? Yun lang siguro. Peace.